Alina, bakit hanggang ngayon ay hindi pa nakahain ang main course? Nakakahiya kay Serena. Kanina pa naghihintay ang bisita ko. Sandali lang po, Mama. Pabalik-balik po ako sa kusina. Medyo sumasakit lang po ang balakang ko dahil sa bigat ng tiyan ko. Huwag kang maarte, Alina. Isang gabi lang ito. Serena is a very important guest and we need her family's investment para sa bagong project ng Salcedo Group. Oh, it's okay. Joaquin, baka hindi lang talaga siya sanay sa ganitong karaming tao. Proper training is key. Right, Doña Remedios? Tama ka, Serena. May mga tao talagang kahit anong bihis mo, mas komportable sa amoy ng kusina at pawis. Pero Joaquin, asawa mo ako. Hindi ako katulong dito. Then act like a supportive wife. Maghain ka na doon at huwag mo akong pahiyaan. Just do your job and shut up. Ang bawat salitang binitiwan ni Joaquin ay tila mga patalim na unti-unting humihiwa sa puso ni Alina. Sa loob ng mainit at mausok na kusina ng mansyon ng mga Salcedo, nakatayo ang babaeng 7 buwang buntis. Suot ang isang simpleng apron na puno ng tilamsik ng mantika. Sa labas, naririnig ang tawanan ng mga mayayamang bisita para sa pista ng Batangas, ang kalansing ng mga mamahaling kubyertos, at ang masayang tugtugan na kabaligtaran ng katahimikang dumudurog sa kanyang pagkatao. Pinahid ni Alina ang pawis sa kanyang noo gamit ang likod ng kanyang kamay. Kanina pa siya nakatayo, nagluluto ng humigit kumulang 10 putahe. Dahil ayaw ni Doña Remedios na kumuha ng catering, mas matipid daw kung ang walang silbing menres ang gagawa ng lahat kahit nangangatal ang kanyang mga binti at tila may humihila sa kanyang puson. Pinilit niyang buhatin ang mabigat na bandahado ng litson. Nang makarating siya sa dining area, ang bango ng mamahaling pabango ni Serena ang sumalubong sa kanya. Isang amoy na sumasakal sa kanyang hininga. Nakita niyang nakaupo si Serena sa tabi ni Joaquin. Ang kamay ng babae ay kampanteng nakapatong sa braso ng kanyang asawa. Ang masakit pa rito, ang suot ni Serena ay ang telang binili ni Alina para sana sa sarili niyang gown sa binyag ng anak. Pero kinuha ni Doña Remedios dahil mas bagay daw sa tunay na may class. Dahan-dahang inilapag ni Alina ang bandahado sa gitna ng lamesa. Sa sandaling iyon, sadyang iniurong ni Serena ang kanyang baso ng pulang alak. Ang likido ay tumapon, mabilis na kumalat sa maputing tela ng lamesa at tumulo sa malaking tiyan ni Alina na nag-iwan ng tila isang malaking sugat ng mantsa sa kanyang damit. Isang matalim na singhap ang kumawala sa mga bisita. Ngunit sa halip na humingi ng paumanhin, isang mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Serena. Kinuha ni Joaquin ang table napkin at agad na pinunasan ang kamay ni Serena. Tila ba ito ang nasaktan habang ang sarili niyang asawa ay nakatayo doon, basa ang tiyan at nanginginig sa kahihiyan. Tumingin si Doña Remedios kay Alina nang may halong puot at pandidiri. Sinabi ng matanda na sadyang napakalampa ni Alina at baka pati ang batang dinadala nito ay maging kasing walang silbi niya. Ang mga salitang iyon ay tila kulog na yumanig sa mundo ni Alina. Ang mga luhang pilit niyang ikinukubli ay nagsimula ng mangilid, ngunit ang kanyang kamay ay nananatiling nakakapit sa kanyang tiyan. Naramdaman niya ang isang mahinang sipa mula sa loob, isang munting paalala na hindi siya nag-iisa sa gitna ng kalupitang ito. Tumalikod si Alina, bitbit ang bigat na hindi lamang dahil sa kanyang pagbubuntis, kundi dahil sa katotohanang ang bahay na itinuturing niyang tahanan ay isa palang malamig na bilangguan. Habang naglalakad siya pabalik sa kusina,
Narinig niya ang boses ni Joaquin na tumatawa. Nakikipagbiruan kay Serena tungkol sa kung gaano kadaling palitan ang mga bagay na luma at wala ng pakinabang. Huminto si Alina sa may pintuan. Ang kanyang mga daliri ay humawak sa kanyang pilak na pulseras, ang tanging alaala mula sa kanyang pagkabata. Ang bawat kislap nito sa ilalim ng ilaw ay tila nagtatanong hanggang kailan niya kayang tiisin ang hapdi, hanggang kailan niya kayang lunukin ang kanyang sariling dignidad para sa isang lalaking matagal na siyang kinalimutan. Hindi niya alam na ang gabing ito ay simula pa lamang ng kanyang pagkawasak. Ang amoy ng paparating na ulan ay humahalo na sa hangin, dala ang isang masamang pangitain. Habang ang bawat patak ay nagsisimulang tumama sa bubong ng mansyon, muling lumapit si Joaquin sa kanya. Ang mukha ay kasing lamig ng semento. Yumuko si Joaquin at bumulong sa kanyang tenga. Sapat na para maramdaman niya ang init ng hininga nito, pero ang lamig ng bawat salita. Sinabi nito na matapos ang gabing ito, kailangan na niyang mag-impake dahil may mas nararapat ng tumira sa kwartong kinatutulugan niya. Ang bawat salita ay tila isang hatol ng kamatayan sa kanyang mga pangarap. Naiwan si Alina na nakatulala sa gitna ng ingay ng pista, habang ang kanyang puso ay dahan-dahang tumitigil sa pag-asa. Ang kabanatang ito ng kanyang buhay ay malapit ng matapos, ngunit ang dilim na naghihintay sa kanya sa labas ng mansyon ay may dalang sikretong hinding-hindi nila inaasahan. Nakahanda na ba ang mga gamit mo? Ayaw kong maabutan ka rito ni Serena paggising niya bukas. Joaquin, gabi na, malakas ang ulan, 7 buwan na ang tiyan ko, saan mo ako gustong pumunta sa ganitong kalagayan? Kahit saan, huwag lang sa pamamahay ko. Tapos na tayo. Alina, this marriage was a mistake from the very beginning. You never belonged here. Paano ang anak natin? Paano ang apo ninyo, Doña Remedios? Hindi ba kayo naawa sa bata? Apo, huwag mo kaming patawanin. Alina, sa tingin mo ba ay maniniwala kami na si Joaquin ang ama ng batang iyan? Look at you, isang hamak na babaeng galing sa hirap. Baka kung sino-sinong lalaki na sa probinsya ang ginalaw mo para lang makakapit sa pamilya namin. Mama, alam ninyong tapat ako sa anak ninyo. Wala akong ibang lalaki. Enough. Pirmahan mo na itong mga papel. This is an annulment agreement. Kapalit nito ang katahimikan mo. Kung ayaw mong idemanda kita ng adultery at mabulok sa kulungan, pirmahan mo na ito at umalis ka na. Ang bawat salita ni Doña Remedios ay tila lason na dumadaloy sa hangin ng silid na dati ay itinuturing ni Alina na santuwaryo. Nakatayo ang matandang babae malapit sa pinto. Ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip habang ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi. Sa tabi nito, ang kanyang asawa, ang lalaking pinangakuan siya ng proteksyon sa harap ng dambana, ay hindi man lang makatingin sa kanyang mga mata. Inilapag ni Joaquin ang isang fountain pen sa ibabaw ng dresser. Ang tunog nito ay tila isang hatol na nagpapatigil sa tibay ng dibdib ni Alina. Nanginginig ang mga daliri ni Alina habang hawak ang ballpen. Ang bawat pahina ng dokumento ay tila tumitimbang ng 1 tonelada. Sa bawat gitling ng kanyang lagda, nararamdaman niya ang pagpunit sa kanyang sariling dangal. Pinirmahan niya ito hindi dahil sa takot sa kulungan, kundi dahil sa pagod, isang matinding pagod ng kaluluwa na hindi na kayang makipaglaban sa mga taong sarado na ang puso. Pagkatapos ng huling pirma, marahas na kinuha ni Joaquin ang kanyang maleta. Ang tanging dala niya ay iilang pirasong lumang damit, ang kanyang tinitipon na barya sa loob ng isang maliit na pouch, at ang sapatos ng sanggol na itinago niya sa kanyang bulsa. Walang anumang alahas,
Walang anumang pera mula sa mga Salcedo. Dinala siya ni Joaquin sa malaking pinto ng mansyon. Sa labas, ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang pighati. Ang buhos ng ulan ay napakalakas, lumilikha ng isang dingding ng tubig na tila humaharang sa anumang direksyon na maaari niyang puntahan. Ang malamig na hangin ay agad na bumaon sa kanyang manipis na duster, dahilan upang manginig ang kanyang buong katawan. Sa isang iglap, naramdaman ni Alina ang isang malakas na tulak sa kanyang balikat. Muntik na siyang mawalan ng balanse habang bumababa sa mga hagda ng semento. Ang malakas na tunog ng pagsara ng malaking pinto ay umaling-awngaw sa buong paligid. Kasunod ng pag-ikot ng lock na tila nagtatakda ng hangganan sa pagitan ng kanyang nakaraan at ng kanyang madilim na kasalukuyan. Naiwan si Alina sa gitna ng kadiliman. Ang tubig ulan ay humahalo sa kanyang mga luha, gumuguhit sa kanyang maputlang pisngi. Ang bam ng kanyang mga paa sa putikan ay hindi niya nararamdaman dahil sa higit na masakit na hapdi sa loob ng kanyang dibdib. Niyakap niya ang kanyang malaking tiyan, pilit na pinoprotektahan ang kanyang anak mula sa hagupit ng bagyo. Naglakad siya patungo sa gate ng subdivision. Bawat hakbang ay tila isang paghihirap. Ang bawat poste ng ilaw na nadadaanan niya ay tila nagpapakita ng isang babaeng talunan, isang asawang itinapon na parang basura pagkatapos pakinabangan. Nang makarating siya sa gilid ng kalsada, nakita niya ang huling jeepney na dadaan patungo sa terminal ng bus. Ngunit bago pa siya makatawag, isang mabilis na sasakyan ang dumaan sa harap niya. Nagsasaboy ng maruming tubig mula sa kanal patungo sa kanyang buong pagkatao. Mula sa bintana ng sasakyang iyon, nakita niya ang mapang-asar ng ngiti ni Serena bago ito tuluyang humarurot palayo. Napaluhod si Alina sa gilid ng kalsada. Ang kanyang kamay ay humawak sa kanyang puso na nagsisimulang kumirot. Ang lamig ay tila unti-unti nang nanunuot sa kanyang mga buto at ang kanyang paningin ay nagsisimula ng lumabo sa gitna ng ingay ng kulog at kidlat. Isang maliit na tinig ang bumulong sa kanyang isipan, ang tinig ni Lola Ising na naghihintay sa kanya sa Batangas. Sa sandaling iyon, ang tanging nagpapanatili sa kanya sa malay ay ang init ng buhay na sumisipa sa loob ng kanyang sinapupunan. Isang pangako ang nabuo sa kanyang puso sa gitna ng bagyong iyon na balang araw. Ang bawat patak ng ulan at bawat butil ng luha na dinaranas niya ngayon ay babalik sa mga Salcedo bilang isang baha ng katarungan. Ngunit sa ngayon, ang kailangan niya lang ay mabuhay, habang ang kanyang hininga ay nagiging kapos at ang kanyang mga mata ay unti-unting pumipikit sa gitna ng kalsada. Isang itim na anino ng isang sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang tapat. Ang huling narinig niya bago ang lahat ay maging itim ay ang tunog ng pagbukas ng pinto ng sasakyan at ang amoy ng isang pamilyar na samyo na hindi niya matukoy kung saan nagmula. Alina, Diyos ko, ano bang nangyari sa'yo? Bakit ka nasa gitna ng kalsada kagabi na walang malay? Maya, nasaan ako? Ang anak ko. Okay lang ba ang anak ko? Okay lang siya, Alina. Sabi ng doktor, mild exhaustion lang dahil sa ulan at stress. Pero girl, totoo ba ang mga kumakalat na balita? Totoo bang pinalayas ka ni Joaquin dahil kay Serena? Wala na ako sa kanila. Maya, kinuha nila ang lahat sa akin. Wala akong pera, wala akong matitirhan at baka kakunin pa nila ang anak ko pagkapanganak ko. Girl, I told you before, hindi mo talaga sila level. Mayayaman ang mga iyon, iba ang mag-isip, pero don't worry. Nandito ako para sa'yo. Teka lang ha, bibili lang ako ng gamot mo sa labas. Ang boses ni Maya ay puno ng kunwaring pag-aalala.
ngunit ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. Sa loob ng maliit at luma na silid ng Barangay Health Center, nakahiga si Alina sa isang bakal na kama na may manipis na kutsyon. Ang amoy ng murang alkohol at Clorox ang sumasalamin sa katotohanang wala na siya sa marangyang mundo ng mga Salcedo. Nang tumalikod si Maya upang lumabas, hindi niya napansin na nakikita ni Alina ang bawat kilos niya sa refleksyon ng bintanang salamin. Nakita ni Alina kung paano mabilis na inilabas ni Maya ang kanyang cellphone. Itinutok ito sa kanya habang siya ay nakahiga at mukhang miserable at mabilis na nag-type ng mensahe. Ang huling kislap ng screen ng telepono ay nagpakita ng pangalan ni Serena sa notification bar. Isang mabilis na transaksyon kapalit ng iilang libong piso para sa pambayad sa utang ng kapatid ni Maya sa sugal. Pikit matang tinaas ni Alina ang kanyang kumot hanggang sa kanyang leeg. Ang luhang kanina pa nagbabadyang pumatak ay muling tumulo sa kanyang unan. Ang masakit sa pagtataksil ay hindi ito nanggagaling sa iyong mga kaaway, kundi sa mga taong tinawag mong kaibigan. Ngunit sa halip na magalit, isang malalim na paghinga ang kanyang pinakawalan. Kailangan niyang maging matatag. Kung wala nang natitira sa kanya, kailangan niyang magtira para sa sarili niya. Nang makalabas si Maya, dahan-dahang bumangon si Alina. Hinubo niya ang dextrose sa kanyang kamay. Kahit padumugo ang kanyang balat, kinuha niya ang kanyang maliit na pouch na naglalaman ng iilang barya at tahimik na lumabas sa kabilang pinto ng klinika. Bago pa makabalik ang nagbalat kayong kaibigan, sumakay si Alina sa isang luma at kalawangin na bus patungong Batangas. Ang bawat pag-alon ng sasakyan sa bakubakong kalsada ay kasabay ng pagkirot ng kanyang balakang sa labas ng bintana. Ang mga matatayog na gusali ng Maynila ay unti-unting napalitan ng mga malalawak na bukid at mga puno ng niyog. Ang amoy ng usok ng sasakyan ay napalitan ng amoy ng sariwang lupa at dagat. Nang bumaba siya sa terminal ng barangay, dapit hapon na, ang langit ay kulay kahel, nagbabadya ng paglubog ng araw. Naglakad si Alina sa isang makitid na looban hanggang sa makarating siya sa harap ng isang maliit na bahay kubo na gawa sa kawayan at sawali. Sa bakuran, may mga tanim na gumamela at malunggay na inaalagaan ng isang matandang babaeng nakaupo sa sulyaw habang naghahabi ng banig. Napaangat ng tingin ang matanda. Ang mga mata nitong lumabo na dahil sa katandaan ay nanlaki nang makita ang babaeng nakatayo sa gate. "Alay, Alina, ining ko, ikaw gaire, Lola Ising." Wala nang ibang salitang lumabas sa labi ni Alina. Mabilis siyang lumapit at napaluhod sa harap ng matanda. Ibinaon ang kanyang mukha sa lap ni Lola Ising habang humahagulgol ng buong lakas. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pang-iinsulto sa mansyon, ang lamig ng ulan kagabi, lahat ng iyon ay bumuhos sa bakuran ng maliit na kubo. Niyakap ni Lola Ising ang kanyang apu-apuhan. Ang mga magaspang at kulubot na kamay ng matanda ay dahan-dahang humaplos sa basang buhok ni Alina. Sinabi ni Lola Ising na huwag nang umiyak dahil nakauwi na siya sa tunay niyang tahanan, kung saan walang mang-aapi sa kanya kahit wala silang pera. Sa loob ng kusina ng kubo, ang amoy ng pinapakuluan na dahon ng pandan at ang init ng kapeng barako ang muling nagbalik ng buhay sa mga selyula ni Alina. Iniabot ni Lola Ising ang isang malaking tasa ng mainit na tsokolate at isang plato ng mainit na pandesal na may palaman na coco jam. Habang kumakain si Alina, napansin niyang tinititigan ng matanda ang pilak na pulseras sa kanyang wrist.
Sinabi ni Lola Ising na ang pulseras na iyon ang tanging suot ni Alina nang matagpuan siya sa gilid ng sapa 20 taon na ang nakalilipas. May nakaukit daw na 3 sinag ng araw doon na hindi nila maintindihan kung ano ang ibig sabihin. Pero alam ng matanda na hindi ito gawa sa ordinaryong bakal. Bago pa man makasagot si Alina, biglang nag-vibrate ang maliit na keypad phone sa kanyang bulsa. Ang teleponong ibinigay sa kanya ni Lola Ising noon bago siya makipagsapalaran sa Maynila. Isang mensahe mula sa isang unregistered number ang pumasok sa inbox. Alam namin kung nasaan ka, Alina. Nakita ng kaibigan mo ang kalagayan mo. Kung ayaw mong madamay ang matandang kasama mo sa kubo, huwag na huwag kang magkakamaling lumapit sa mga Salcedo o bumalik ng Maynila. Watch your back. Nanginig ang kamay ni Alina habang hawak ang telepono. Tumingin siya sa bintana ng kubo, sa madilim na kalsada sa labas. Hindi pa siya ligtas. Ang mga kaaway niya ay may mga mata sa lahat ng sulok. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya tatakbo. Ang batang dinadala niya ay malapit ng isilang at ang simula ng kanyang tunay na laban ay magmumula sa probinsyang ito. Lola, hindi ko na po kaya. Parang hinihiwa ang katawan ko sa sakit. Kaya mo yan, Alina. Huminga ka ng malalim. Apo, malapit na. Nakikita ko na ang buhok ng bata. Huwag kang susuko. Isipin mo ang anak mo. Huwag kang bibitiw. Iha, isa pang matinding ire. Sabayan mo ang susunod na hilab ng iyong tiyan. Isipin mo ang kaligtasan ng sanggol. Diyos ko, maawa po kayo. Tulungan ninyo ang anak ko. Narito na siya. Isang malakas na iripa. Alina, ngayon na. Ang gabi sa Batangas ay binalot ng isang malakas na unos. Ang tunog ng ulan na bumabagsak sa mga dahon ng niyog ay tila isang marahas na musika na sumasabay sa bawat daing ni Alina sa loob ng maliit na dampa. Walang kuryente sa buong barangay dahil sa tumba-tumbang poste at tanging ang mabuway na apoy mula sa gasera ang nagbibigay ng kakaunting liwanag sa silid. Ang anino ni Lola Ising at ni Doktor Vicente, ang matandang doktor sa probinsya, ay tila mga higanteng sumasayaw sa dingding na sawali habang pilit nilang inililigtas ang dalawang buhay. Ang bawat hiyaw ni Alina ay nagdadala ng lahat ng sakit na kinimkim niya sa loob ng maraming buwan. Sa gitna ng kanyang paghihirap, ang mga mukha ni na Joaquin at Serena ay tila mga multong naglalaro sa kanyang paningin na nagpapaalala sa kanya na wala na siyang ibang masasandigan kundi ang sarili niyang lakas. Nang muling dumating ang matinding kirot sa kanyang puson, ibinuhos ni Alina ang lahat ng kanyang natitirang hininga. Sa wakas, ang matinding tensyon sa loob ng silid ay napalitan ng isang mahaba at malakas na iyak ng sanggol. Ang tunog na iyon ay tila isang himala na nagpatigil sa ingay ng bagyo sa labas. Dahan-dahang inilapag ni Doktor Vicente ang isang maliit at madulas na katawan sa dibdib ni Alina. Sa sandaling madikit ang balat ng kanyang anak sa kanyang balat, ang lahat ng pagod at hapdi ay tila biglang naglaho, napalitan ng isang wagas na pag-ibig na hindi niya akalaing mararamdaman niya kailanman. Habang maingat na nililinis ni Lola Ising ang sanggol na pinangalanan nilang Gabriel, lumapit si Doktor Vicente upang suriin ang kalagayan ni Alina. Kinuha ng doktor ang kamay ng babae upang kunin ang kanyang pulso. Ngunit biglang huminto ang kanyang mga daliri. Nanlaki ang mga mata ng matandang doktor nang tumama ang liwanag ng gasera sa pilak na pulseras na suot ni Alina. Kinuha ni Doktor
Vicente ang kanyang salamin at masusing tiningnan ang nakaukit na simbolo. Isang araw na may tatlong sinag na napapalibutan ng maliliit na bituin. Ang kanyang kamay ay nagsimulang manginig at ang kanyang mukha ay nawala ng kulay. Tumingin siya kay Lola Ising na tila may gustong itanong, ngunit hindi niya magawang bigkasin ang mga salita. Ang simbolong iyon ay hindi lamang isang palamuti. Ito ang tatak ng pamilyang Monteluz, ang pinakamayamang angkan sa buong Pilipinas na nawalan ng tagapagmana 20 taon na ang nakalilipas. Hindi napansin ni Alina ang pagkagulat ng doktor dahil ang kanyang atensyon ay nakatuon sa isang maliit na debateryang telebisyon sa sulok ng dampa na biglang nagkaroon ng signal. Ang balita sa gabing iyon ay tila isang huling sampal sa kanyang mukha. Ipinapakita sa screen ang isang marangyang pagdiriwang sa isang five-star hotel sa Maynila. Doon, nakita niya si Joaquin na nakasuot ng mamahaling tuksedo, nakangiti at masayang itinaas ang baso ng champagne kasama si Serena na kumikinang sa kanyang gown. Inanunsyo ng news reporter ang kanilang formal na engagement at ang plano ng pamilya Salcedo na palawakin ang kanilang negosyo gamit ang yaman ng pamilya Villamor. Isang masayang pamilya sa harap ng kamera habang ang tunay na asawa at anak ni Joaquin ay naghihirap sa gitna ng dumi at baha. Niyakap ni Alina si Baby Gabriel ng mahigpit. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang bagong uri ng determinasyon. Ang mga luhang pumatak sa pisngi ng kanyang anak ay hindi na luha ng kahinaan, kundi luha ng isang panunumpa. Hindi na siya ang babaeng itinapon sa ulan. Siya ay isang ina na handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Dahan-dahang lumapit si Doktor Vicente kay Alina. Ang boses nito ay puno ng paggalang at takot. Tinanong niya si Alina kung saan niya nakuha ang pulseras na iyon. Sinabi ni Alina na iyon lamang ang tanging bagay na naiwan sa kanya mula sa kanyang mga magulang na hindi niya nakilala. Napalunok ang doktor at bumulong na kailangan ni Alina na mag-ingat dahil ang pulseras na iyon ay maaaring maging susi sa isang buhay na mas makapangyarihan kaysa sa lahat ng Salcedo sa mundo. Habang ang bagyo sa labas ay unti-unting humuhupa, isang panibagong unos ang nagsisimulang mabuo sa loob ng puso ni Alina. Ang katotohanan tungkol sa kanyang pagkakakilanlan ay unti-unti nang kumakatok sa pinto ng kanilang dampa. Dala ang isang pangakong babaguhin ang tadhana ng lahat ng taong umapi sa kanya. Sino ang nagmamay-ari ng mga sasakyang ito? Bakit sila huminto sa tapat ng dampa ni Lola Ising? Hindi ko alam, Dr. Vicente. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong karaming bodyguard sa buong buhay ko. Nasaan ang babaeng nagmamay-ari ng pilak na pulseras? Nasaan ang anak ko? Sino po sila? Ano pong kailangan ninyo sa apo ko? Huwag kayong matakot. Matanda. Ako si Aurelio Monteluz. At nandito ako para bawiin ang buhay na ninakaw sa amin 20 taon na ang nakalilipas. Ang katahimikan ng madaling araw sa Batangas ay binalot ng tunog ng mabibigat na makina ng mga itim na SUV na pumarada sa makitid na kalsada. Ang alikabok na inilipad ng hangin ay tila nagsisilbing tabing sa pagpasok ng isang mundong hindi kailanman inakala ni Alina na makakaharap niya. Mula sa pinakamalaking sasakyan, bumaba ang isang matikas na lalaki na may mapuputing buhok ngunit ang tindig ay kasing tigas ng nara. Nakasuot siya ng isang mamahaling Amerikana na tila sumisigaw ng kapangyarihan at yaman. Nakalabas si Alina sa pintuan ng dampa. Habang karga-karga si Baby Gabriel na nakabalot sa isang lumang lampin. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot,
kundi dahil sa isang kakaibang enerhiya na nararamdaman niya mula sa matandang lalaki sa kanyang harapan. Nakita niyang lumingon ang lalaki sa kanya at sa isang sandali, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang mga mata ni Don Aurelio ay dahan-dahang bumaba sa kanyang kanang kamay, kung saan kumikislap ang pilak na pulseras sa ilalim ng sinag ng umaga. Dahan-dahang lumapit ang matanda. Ang bawat hakbang nito sa lupang putikan ay tila isang paglalakbay pabalik sa nakaraan. Nang makatayo siya sa harap ni Alina, ang matigas na mukha ni Don Aurelio ay biglang lumambot. Ang kanyang mga mata ay napuno ng mga luhang matagal nang itinago ng pride at yaman. Inabot niya ang kamay ni Alina, hindi upang kunin ang pulseras, kundi upang haplusin ang balat ng babaeng sa loob ng 2 dekada ay itinuring niyang pumanaw na. Inilabas ni Doktor Vicente ang isang puting envelope mula sa kanyang bulsa. Ang resulta ng DNA test na palihim niyang ipinroseso gamit ang hibla ng buhok ni Alina at ang sample na ipinadala ng mga Montelus. Sa boses na nanginginig, binasa ng doktor ang resulta. 99% posibilidad na si Alina ay ang nawawalang anak ni Don Aurelio, si Maria Elena Montelus. Ang katotohanang iyon ay tila isang malakas na pasabog na gumiba sa lahat ng pader ng kahirapan na bumabalot sa dampa. Napaluhod ang makapangyarihang Don Aurelio sa harap ni Alina, isang eksenang hindi inakala ng kanyang mga bodyguard na makikita nila. Ang lalaking may hawak ng trilyon-trilyong halaga ng ari-arian ay umiiyak na parang bata sa paanan ng isang babaeng itinapon ng mga salsedo. Humingi siya ng tawad sa bawat taon na hindi siya naging sapat na mabilis upang mahanap ang kanyang anak. Hinawakan ni Alina ang balikat ng kanyang tunay na ama at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na seguridad. Isang seguridad na hindi kayang ibigay ng anumang pangako ni Joaquin. Ngunit sa gitna ng emosyonal na pagkikita, lumapit si Lola Ising na may dalang isang maliit na piraso ng papel na nakuha niya sa ilalim ng gate ng bakuran kaninang umaga. Isang sulat na nakasulat sa pulang tinta, tila babala mula sa isang madilim na sulok ng nakaraan. Nakasaad doon na ang pagbabalik ni Alina sa pamilya Montelus ay hindi magdadala ng kapayapaan, kundi isang mas malaking panganib. May isang tao sa loob mismo ng imperyo ng kanyang ama ang nagbayad para sa kanyang pagkidnap noon. At ang taong iyon ay hindi pa tapos sa kanyang plano. Tiningnan ni Alina ang kanyang ama. Pagkatapos ay ang kanyang anak na si Gabriel. Ang init ng yaman at kapangyarihan ay naririto na sa kanyang harapan, ngunit kasama nito ang isang malamig na anino ng panganib. Alam niyang sa pag-alis niya sa Batangas patungong Maynila, iiwan na niya ang pagiging biktima. Hindi na siya si Alina na asawa ni Joaquin. Siya na si Maria Elena Montelus, ang babaeng may kakayahang durugin ang bawat taong nang api sa kanya. Habang isinasakay siya ni Don Aurelio sa loob ng malamig at mabangong sasakyan, tumanaw si Alina sa huling pagkakataon sa kanilang maliit na dampa. Isang bagong kabanata ang magsisimula. Isang kabanata kung saan ang bawat luhang pumatak sa dumi ay magiging isang hiyas ng paghihiganti at katarungan. Ngunit habang umaandar ang sasakyan, isang itim na motorsiklo ang tahimik na sumunod sa kanila mula sa malayo. Isang paalala na ang laban ay kasisimula pa lamang. Anak, kailangan mong itago ang iyong puso sa ilalim ng bakal na baluti. Sa mundong ito ng mga lobo, ang awa ay para lamang sa mga mahihina. Pero Papa, hindi ako sanay na maging ganito kalamig.
Natatakot ako na baka hindi ko na makilala ang sarili ko sa salamin. Huwag kang matakot mawala ang lumang Alina. Ang babaeng iyon ay pinatay na ng mga Salcedo sa gitna ng ulan. Ang kailangan mo ngayon ay ang maging Maria Elena Monteluz. Gusto ko lang namang maging ligtas ang anak ko. Papa, yun lang ang tanging hiling ko. At para maging ligtas siya, kailangan mong maging pinakamakapangyarihan. Sanayin mo ang iyong mga mata na huwag kumurap sa harap ng kaaway. Sanayin mo ang iyong boses na huwag manginig kahit na sumisigaw ang iyong kalooban. Ang malaking mansyon ng mga Monteluz sa Forbes Park ay naging isang marangyang kulungan para kay Alina sa loob ng 2 taon. Ang bawat sulok ng bahay na gawa sa marmol at kristal ay nagsilbing saksi sa kanyang paghihirap. Hindi naging madali ang paglipat mula sa amoy ng tuyong isda at lupa ng Batangas patungo sa amoy ng mga mamahaling libro at imported na alak. Ang bawat araw niya ay nagsisimula sa madaling araw, pag-aaral ng iba't ibang wika, pagsasanay sa batas ng negosyo, at ang pag-unawa sa masalimuot na galaw ng stock market. Ang kanyang katawan ay dumanas din ng pagbabago. Ang kanyang mga kamay na dati ay magaspang dahil sa paglalaba at pagluluto ay naging malambot at makinis. Ang kanyang mahabang buhok na dati ay laging nakapusod ay ngayon ay umaagos na tila sutla sa kanyang balikat. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nasa kanyang mga mata. Ang dating bakas ng takot at pagmamakaawa ay napalitan ng isang malamig na determinasyon, isang talim na kayang sumugat sa sinumang mangangahas na tumitig sa kanya ng matagal. Sa gabi, habang tulog na si Baby Gabriel sa kanyang marangyang nursery, madalas na naglalagi si Alina sa loob ng malawak na library ni Don Aurelio isang gabi habang sinusuri niya ang mga dokumento ng mga kumpanyang nasa ilalim ng Monteluz Holdings. Isang pamilyar na pangalan ang tumama sa kanyang paningin. Ang Salcedo Group. Nanginig ang kanyang mga daliri habang binubuklat ang folder. Doon niya natuklasan na ang kumpanya ni Joaquin ay nakabaon sa utang na umaabot sa bilyong piso. Ang mga ari-arian na ipinagmamalaki ni Doña Remedios ay nakasanla na pala sa isa sa mga bangkang pagmamay-ari ng mga Monteluz. Higit sa lahat, nalaman niya na ang huling investment na inaasahan ni Joaquin mula sa mga Villamor ay hindi natuloy dahil sa isang lihim na audit na ginawa ng kanyang ama. Sila ay mga patay na kumpanya na nagpapanggap na buhay. Isang palasyong buhangin na naghihintay na lamang ng isang malakas na ihip ng hangin. Isang hapon, habang naglalakad si Alina patungo sa kanyang silid, napatigil siya nang marinig ang isang mahinang boses mula sa storage room sa dulo ng pasilyo. Ito ay ang boses ng isa sa mga matagal ng kasambahay na pinagkakatiwalaan ni Don Aurelio. Ang babae ay may kausap sa telepono at ang bawat salitang binibitiwan nito ay tila isang dagok sa katahimikan ng mansyon. Naririnig ni Alina ang pangalan ni Doña Remedios at ang tungkol sa mga ulat ng bawat kilos niya sa loob ng bahay. Ang kaaway ay hindi lang nasa labas. Sila ay nakapasok na sa loob ng kanyang bakuran. Pumasok si Alina sa kanyang silid at humarap sa malaking salamin. Isinuot niya ang isang eleganteng itim na damit na kasing dilim ng gabi. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang bakas ng emosyon. Tumingin siya sa kanyang refleksyon at sa unang pagkakataon, hindi na niya nakita ang babaeng umiiyak sa putikan. Ang nakita niya ay isang estranghero, isang reyna na handa ng bawiin ang lahat. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang sekretarya sa isang malamig at awtoritatibong boses.
Iniutos ni Alina ang pagsasara ng lahat ng credit lines ng Salcedo Group. Sinabi niya na oras na para maningil at hindi niya tatanggapin ang anumang dahilan o pakiusap. Ang bawat sentimo na kinuha nila sa kanyang dignidad ay babayaran nila ng higit pa sa yaman. Habang ibinababa ang telepono, isang ngiting mapait ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang unang hakbang ng kanyang paghihigante ay nagsimula na at wala nang makakapigil sa baha ng hustisya na paparating sa pintuan ng mga Salcedo. Alina, ikaw ba talaga yan? Oh my God, look at you. Paanong nangyari ito? Akala ko ay nasa Batangas ka pa rin at naghihirap. Long time no see. Maya, bakit parang nakakita ka ng multo? Hindi ba dapat ay matuwa ka dahil maayos ang kalagayan ng matalik mong kaibigan? Of course, natutuwa ako. Sobra. I was so worried about you. Alam mo ba kung gaano kita hinanap pagkatapos mong tumakas sa klinika noon? Hinahanap mo ba ako para malaman kung buhay pa ako? Or para may bago ka ulit iuulat kay Serena Villamor kapalit ng pera? Alina, what are you talking about? Bakit mo naman sasabihin ang ganyang kalupit na bagay sa akin? Best friends tayo, di ba? Huwag mong dungisan ang salitang pagkakaibigan. Maya, dahil sa bawat letrang lumalabas sa bibig mo, nararamdaman ko ang laso na itinanim mo sa likod ko noong panahong wala akong ibang matakbuhan. Ang loob ng isang eksklusibong charity gala sa Makati ay puno ng mga taong ang ngiti ay kasing kintab ng kanilang mga diamante. Ngunit ang bawat sulyap ay puno ng paghuhusga. Sa isang madilim at pribadong balkonahe na malayo sa ingay ng orkestra, nakatayo si Alina. Ngayon ay kilala na bilang Maria Elena Monteluz. Ang kanyang itim na gown ay tila gawa sa mga bituin at ang kanyang tindig ay tila isang bundok na hindi kayang tibagin ng hangin. Sa harap niya, si Maya ay mukhang isang basang sisiw. Nanginginig ang mga kamay habang pilit na humahawak sa kanyang murang clutch bag. Inilabas ni Alina ang isang manipis na tablet mula sa kanyang tabi. Isang pindot lamang at lumabas ang mga screenshot ng mga pag-uusap sa pagitan ni Maya at Serena. Bawat detalye ng kinaroroonan ni Alina sa Batangas, ang oras ng kanyang panganganak, pati na ang mga larawan ng dampa ni Lola Ising ay naroon. Ang bawat mensahe ay may kalakip na kumpirmasyon ng bank transfer patungo sa account ni Maya. Ang katotohanan ay nakalatag sa screen, maliwanag pa sa sikat ng araw, at wala ng espasyo para sa anumang pagsisinungaling. Napaupo si Maya sa isang upuang bakal. Ang tunog ng paggasgas ng paa ng upuan sa sahig ay tila isang hiyaw ng pagsuko. Nagsimulang umagos ang kanyang mga luha, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa takot na mawala ang koneksyong maaari niyang pakinabangan sa bagong Alina. Nagsimula siyang magsalita ng mabilis. Dinadahilan ang pagkakasakit ng kanyang kapatid, ang mga utang na sumasakal sa kanya, at ang pananakot ni Serena na ipapakulong siya kung hindi siya susunod. Ang kanyang mga dahilan ay tila mga tuyong dahon na madaling tinatangay ng hangin, walang bigat sa harap ng sakit na idinulot niya. Tinitigan siya ni Alina ng matagal. Sa loob ng kanyang dibdib, may isang bahagi ng kanyang puso na dahan-dahang namamatay. Ang bahaging naniwala sa katapatan at samahan. Naalala niya ang mga gabing naghahati sila sa isang pirasong tinapay noong mga bata pa sila. Ang mga pangarap na binuo nila sa ilalim ng puno ng mangga. Ang lahat ng iyon ay ipinagpalit ni Maya sa iilang libong piso. Ang halaga ng kanilang pagkakaibigan ay naging kasing mura lamang ng isang designer bag na suot ni Serena. Dahan-dahang kinuha ni Alina ang isang lumang litrato mula sa kanyang pitaka. Ito ang huling alaala ng kanilang kabataan na itinago niya sa loob ng maraming taon.
Sa harap mismo ng mga mata ni Maya, dahan-dahang pinunit ni Alina ang litrato sa dalawa. Pagkatapos ay sa apat, hanggang sa maging maliliit na piraso na lamang ito. Binitawan niya ang mga piraso ng papel at ang hangin ng gabi ang nagdala sa mga ito patungo sa kadiliman ng kalsada sa ibaba. Sinabi ni Alina sa isang boses na kasing lamig ng yelo na simula sa gabing ito. Wala na siyang kaibigan na nagngangalang Maya. Hindi niya ipapakulong si Maya. Hindi dahil sa awa, kundi dahil hindi karapat-dapat ang babae na paglaanan pa niya ng oras at atensyon. Ang pagiging wala sa buhay ni Alina ang siyang magiging pinakamabigat na parusa para sa isang taong ang tanging hangad ay kumapit sa kapangyarihan. Habang naglalakad palayo si Alina, narinig niya ang paghagulgol ni Maya sa likuran. Isang tunog na dati ay dudurog sa kanyang puso, ngunit ngayon ay tila isang malayo na lamang na ingay. Pagpasok niya sa maliwanag na ballroom, sinalubong siya ng kanyang ama na may ngiti at pagmamalaki. Itinaas ni Alina ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa hinaharap. Ang huling tanikala ng kanyang nakaraan ay naputol na. At ngayon, ang tanging natitirang harang sa kanyang ganap na kalayaan ay ang pamilyang minsang itinuring siyang basura. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila isang babala. Ang Maria Elena Monteluz ay hindi na magpapalinlang muli. Alina, nandiyan ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap sa buong Batangas. Dito lang pala kita matatagpuan sa lumang simbahang ito. Bakit, Joaquin? May nakalimutan ka pa bang itapon sa akin? O baka naman nagkulang ang mga masasakit na salitang ibinato mo noong gabing pinalayas mo ako? Huwag tayong mag-away. Look at you. Mas payat ka yata ngayon. I know life in the province is hard. Lalo na't may bata kang itinatag-uyod. Nakakaawa ang kalagayan mo. Kaya ba nandito ka? Para ipamukha sa akin na naghihirap ako habang ikaw ay nagpapakasasa sa yaman ni na Serena? No, nandito ako para tulungan ka. Alina, ayaw kong naghihirap ang ina ng anak ko. Look, bibigyan kita ng 50,000 piso. Malaking tulong na iyan para sa inyo ni Gabriel. Basta pirmahan mo lang itong isang dokumento para sa property sa Tagaytay. 50,000 piso. Yan ba ang halaga ng pirma ko? O iyan ang halaga ng konsensya mo na matagal nang nabulok? Ang amoy ng insenso at lumang kahoy sa loob ng simbahan ay tila sumasakal sa hangin habang naghaharap ang dalawang taong dati ay nag-isang dibdib. Nakatayo si Alina malapit sa isang estatwa ng birhen. Ang kanyang mukha ay nababalot ng anino mula sa mga kandilang unti-unting nauubos. Si Joaquin ay nakatayo sa kanyang harapan. Suot ang kanyang mamahaling suit na tila hindi nababagay sa kapayapaan ng banal na lugar. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamataas. Lamtuong na ang babaeng nasa harap niya ay ang dating Alina na kayang pasunurin sa isang kumpas lamang ng pera. Hindi alam ni Joaquin na sa labas ng simbahan, nakaparada ang isang bulletproof na limousine at may mga bodyguard na nakamasid sa bawat galaw niya. Ang suot ni Alina na simpleng shawl ay nagkakahalaga ng higit pa sa inaalok niyang pera. Ngunit pinili ni Alina na manatiling tahimik tungkol sa kanyang bagong buhay. Nais niyang makita kung hanggang saan ang kayang gawin ng pagkatao ng lalaking minahal niya noon. Inabot ni Joaquin ang isang gold pen at ang mga dokumento. Sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, nararamdaman ni Alina ang hapdi ng pagkakamaling ginawa niya noon. Ang dokumentong ipinapapirma nito ay ang huling ari-arian na nakapangalan pa rin sa kanilang dalawa. Isang lupang binili ni Alina gamit ang kanyang sariling ipon
bago sila ikasal. Alam ni Joaquin na ito na lamang ang tanging paraan para maisalba ang bumabagsak niyang kumpanya. At akala niya ay madali niyang maloloko ang probinsya ng asawa. Nang tangkaing hawakan ni Joaquin ang kamay ni Alina upang ibigay ang panulat, mabilis na umiwas ang babae. Ang kanyang kilos ay kasing bilis ng kidlat, puno ng pandidiri. Kinuha ni Alina ang isang maliit na bote ng sanitizer mula sa kanyang bag at dahan-dahang naglagay sa kanyang mga palad. Ang tunog ng pagpisil sa bote at ang amoy ng matapang na alkohol ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Joaquin. Hinugasang mabuti ni Alina ang kanyang mga daliri sa harap mismo ng lalaki, na tila ba may nakakahawang sakit na dumapo sa kanyang balat. Isang malamig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Alina. Isang tawang hindi nagmumula sa katuwaan, kundi sa matinding panunuya. Tinitigan niya si Joaquin sa mga mata. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Joaquin ang isang kakaibang panginginig sa kanyang mga buto. Hindi na ito ang Alina na umiiyak at nagmamakaawa sa ilalim ng ulan. Ang mga matang kaharap niya ngayon ay mga matang nakakita na ng impyerno at natutong maghari doon. Inilabas ni Alina ang isang folder mula sa kanyang bag, isang ulat mula sa isang pribadong investigator. Dahan-dahan niyang binuklat ang bawat pahina at ipinakita kay Joaquin ang mga kopya ng mga bank loans kung saan ginaya ni Joaquin ang kanyang pirma. Ang bawat kurba ng pekeng lagda ay tila mga ebidensyang sumasakal sa leeg ng lalaki. Sinabi ni Alina na hindi niya kailangan ng 50,000 piso dahil ang halaga ng kanyang dignidad ay hindi kayang bayaran ng kahit anong yaman ng mga Salcedo. Namutla si Joaquin. Ang kanyang mga tuhod ay tila nawalan ng lakas. Sinubukan niyang magdahilan. Sinabing ginawa niya lang iyon para sa kanilang kinabukasan. Ngunit bawat salita niya ay tila isang malaking kasinungalingan sa loob ng banal na tahanan ng Diyos. Tumalikod si Alina at nagsimulang maglakad palayo. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig na semento ay tila isang martilyo na nagpapako sa kapalaran ni Joaquin. Bago siya tuluyang lumabas, huminto si Alina sa pintuan at lumingon ng bahagya. Sinabi niya na dapat nang ihanda ni Joaquin ang kanyang sarili dahil ang susunod nilang pagkikita ay hindi na sa loob ng simbahan, kundi sa isang lugar kung saan ang katarungan ay walang pinipiling pangalan. Habang sumasakay si Alina sa kanyang sasakyan, naiwan si Joaquin na nakatulala sa gitna ng kadiliman ng simbahan. Hawak ang mga dokumentong wala ng halaga, habang ang tunog ng papalayo niyang limousine ay tila isang babala ng paparating na katapusan. Nasaan na ba ang kinatawan ng Montelus Holdings? Isang oras na tayong naghihintay rito. Joaquin, this is unprofessional. Calm down, mama. Baka sinusubukan lang nila ang pasensya natin. We need this investment to save our shares. So, we have to wait. Don't worry. Doña Remedios, I have heard na mabait naman ang bagong CEO ng Monteluz. Maybe we can invite her for dinner after this. Ako na ang bahalang makipag-usap sa kanya woman to woman. Sana nga ay kasing talino mo siya. Serena, hindi gaya ng ibang babaeng walang alam kundi ang magpabigat sa pamilya at umiyak sa gilid. Joaquin, are you sure we have the documents ready? Ayaw kong mapahiya tayo sa harap ng pinakamayamang pamilya sa bansa. Ang loob ng boardroom ng Salcedo Group ay nababalot ng isang tensyong halos hindi na makahinga. Ang amoy ng kaba at matapang na kape ay humahalo sa malamig na hangin mula sa aircon. Nakaupo si Joaquin sa dulo ng lamesa, pilit na inaayos ang kanyang kurbata habang ang kanyang noo ay pinapawisan na sa kabila ng lamig.
Sa tabi niya, si Serena ay abala sa pag-aayos ng kanyang kolorete sa mukha, pilit na pinapanatili ang kanyang imahe ng pagiging sopistikada. Si Doña Remedios naman ay nakaupo ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa malaking pinto, handang-handa na gamitin ang kanyang mapang-aping karisma upang makuha ang gusto niya. Sa isang iglap, ang mabigat na pinto ng boardroom ay bumukas ng dahan-dahan. Ang tunog ng pag-ikot ng mga hinges ay tila isang hudyat ng pagdating ng isang bagong panahon. Isang grupo ng mga kalalakihan na nakasuot ng itim na suit ang unang pumasok. Dahan-dahang gumagawa ng daan para sa isang babaeng nasa gitna nila. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay lumilikha ng isang ritmo na tila tibok ng puso ng isang taong matagal nang naghihintay sa pagkakataong ito. Tumayo si Joaquin, handa nang magbigay ng kanyang pinaka-plastic na ngiti. Ngunit nang tuluyang pumasok ang babae at tumama ang liwanag ng chandelier sa kanyang mukha, ang ngiti ni Joaquin ay biglang naglaho, napalitan ng isang ekspresyon ng matinding pananabik na hinaluan ng takot. Ang baso ng tubig na hawak ni Serena ay dahan-dahang nadulas sa kanyang mga daliri, at ang tunog ng pagbasag nito sa sahig ay tila isang hiyaw ng pagkagulat na umalingaw-ngaw sa buong silid. Hindi makapaniwala ang mga Salcedo sa kanilang nakikita. Ang babaeng nasa harap nila ay suot ang isang puting power suit na kasing puti ng perlas. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang awtoridad na hindi nila kailanman nakita noon. Ngunit ang pinakanakakabulag sa paningin ni Doña Remedios ay ang pilak na pulseras sa kanang kamay ng babae. Ang pulseras na pamilyar sa kanya, ang simbolo ng pamilyang Monteluz na kumikinang sa ilalim ng ilaw. Hindi ito si Alina na amoy kusina at laging nakayuko. Ito ang Maria Elena Monteluz. Dahan-dahang naglakad si Alina patungo sa bakanteng upuan sa dulo ng lamesa. Ang upuan na para lamang sa may-ari ng pinakamalaking shares. Ang bawat sulyap niya sa mga tao sa loob ng silid ay tila isang pagsusuri sa mga kaluluwang matagal nang nabulok sa kasakiman. Nang makarating siya sa kanyang upuan, hindi siya agad umupo. Tumingin muna siya kay Joaquin, pagkatapos ay kay Serena, at huli kay Doña Remedios na ngayon ay maputla na tila isang bangkay. Isang matalim na katahimikan ang namayani. Walang sino man ang nangahas na magsalita. Tila ba ang bawat hininga nila ay kontrolado na ng babaeng nasa kanilang harapan. Inilapag ni Alina ang kanyang mamahaling leather folder sa ibabaw ng lamesa. Ang tunog ng pagtama ng folder sa kahoy ay tila isang hatol na nagpapatunay na ang lahat ng kanilang tinatamasang yaman ay nasa ilalim na ng kanyang mga kamay. Tumingin si Alina kay Doña Remedios at sa isang boses na kasing lamig ng yelo sa bundok. Sinabi niya na tapos na ang panahon ng paghihintay. Sinabi niya na siya ang may-ari ng 80% ng lahat ng utang ng Salcedo Group, at ang bawat lupang kinatatayuan nila ay pagmamay-ari na ng Monteluz Holdings. Ang bawat salita niya ay tila isang latigo na humahampas sa pride ng mga Salcedo. Pinaparamdam sa kanila ang pait ng katotohanang ang babaeng itinapon nila sa ulan ay siya palang reynang may hawak ng kanilang kapalaran. Nagsimulang manginig ang boses ni Joaquin. Pilit na binibigkas ang pangalan ni Alina, ngunit mabilis siyang pinutol ng babae. Sinabi ni Alina na ang pangalang Alina ay namatay na noong gabing isinara nila ang pinto sa harap niya. At ang kaharap nila ngayon ay si Maria Elena Monteluz,
ang babaeng naniningil sa bawat patak ng luhang inubos nila sa kanya, habang ang bawat board member ay nagsisimulang bumulong sa matinding gulat. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Alina. Ang tunay na laban ay nagsimula na. At sa pagkakataong ito, wala ng ulan na makakapigil sa kanyang tagumpay. Alina, hindi mo pwedeng gawin ito. Mansyon ko ito. Dito ako tumanda. Dito ko binuo ang dangal ng mga Salcedo. Ang dangal na binabanggit ninyo, Doña Remedios, ay matagal nang gumuho kasabay ng pagtatapon ninyo sa akin sa ulan. At ang mansyong ito, hindi na ito sa inyo. Nakapangalan na ito sa Montelus Holdings simula pa kaninang 8:00 ng umaga. Joaquin, do something. Sabihin mo sa mga pulis na ito na nagkakamali sila. I'm pregnant. Hindi nila pwedeng saktan ang isang nagdadalang tao. Pregnant? Serena, wag mo nang ituloy ang palabas na iyan. Hawak ko ang medical records mo mula sa St. Jude Hospital. Ang tanging laman ng tiyan mo ay ang kasinungalingang ginamit mo para akitin ang asawa ko. Ano, Serena, totoo ba ito? Niloko mo ako? Huwag ka nang magmalinis. Joaquin, magkasama kayong nanalapi sa pighati ko. Kaya ngayon, magkasama rin kayong lulubog sa sarili ninyong putik. Ang sikat ng araw sa labas ng mansyon ng mga Salcedo ay tila nagniningning ng mas maliwanag kaysa sa ordinaryong araw. Ngunit sa loob ng malaking sala, ang bawat hininga ay puno ng bigat at pait. Nakatayo si Alina sa gitna ng silid. Ang kanyang anino ay mahaba at matikas sa ibabaw ng mamahaling carpet. Sa kanyang tabi ay ang mga sheriff ng korte at ilang mga tauhan ng seguridad na nakasuot ng uniporme. Sa harap niya, ang tatlong tao na minsang naging Diyos ng kanyang buhay ay mukhang mga basang sisiw na hindi malaman kung saan titingin. Inilapag ni Alina ang isang puting envelope sa ibabaw ng center table na gawa sa ivory. Doon ay nakasaad ang lahat ng ebidensya ng pandarayang ginawa ni Serena, ang mga pekeng ultrasound at ang bayad sa mga doktor upang pekein ang kanyang pagbubuntis. Nang makita ni Joaquin ang mga dokumento, tila gumuho ang huling pundasyon ng kanyang pagkalalaki. Lumingon siya kay Serena na ngayon ay nanginginig na sa takot. Ngunit wala siyang nakitang anuman kundi ang isang babaeng kasing pula ng kanyang lipstick. Ang kasamaan ng loob. Sa isang iglap, iniutos ng sheriff ang pagsisimula ng pagliligpit ng mga gamit, ang tunog ng pagbubukas ng mga cabinet at ang kalansing ng mga hanger sa loob ng kwarto ay tila isang malungkot na orkestra ng pagkatalo. Dinala ng mga tauhan ni Alina ang mga maleta ni na Serena at Joaquin patungo sa labas ng pintuan. Ang bawat gamit na inilalabas ay tila isang piraso ng kanilang nakaraan na itinatapon na sa basurahan ng kasaysayan. Lumapit si Alina kay Doña Remedios na ngayon ay nakahawak sa kanyang dibdib. Ang mukha ay putlang-putla habang nakatitig sa bawat sulok ng bahay na kinamkam sa kanya. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Alina. Sinabi niya sa matanda na naaalala niya ang bawat segundo noong gabi ng pista, kung paano siya pilit na itinulak palabas sa gitna ng malakas na ulan. Sinabi niya na ang pagkakataong ito ay hindi paghihiganti, kundi isang simpleng pagpapatupad ng katarungan. Ang bawat luhang pumatak sa dumi noon ay katumbas na ngayon ng bawat brick ng mansyong ito. Marahil, ang pinakamasakit na sandali para kay Joaquin ay nang makita niyang itinatapon ng mga tauhan ni Alina ang kanyang mga paboritong tuksedo at mga mamahaling relo sa gilid ng kalsada. Eksakto sa paraang ginawa niya sa mga lumang duster ni Alina. Wala siyang magawa kundi ang panoorin ang kanyang buhay na naglalaho. Sinubukan niyang lumapit kay Alina,
Lumuhod at humawak sa laylayan ng suot nitong damit. Nagmamakaawang patawarin siya para sa kapakanan ng kanilang anak na si Gabriel. Ngunit hindi na ito ang Alina na madaling makuha sa matatamis na salita. Dahan-dahang tinanggal ni Alina ang kamay ni Joaquin sa kanyang damit. Ang kanyang kilos ay kasing lamig ng semento sa labas. Sinabi niya na si Gabriel ay isang Montelus at ang isang batang tulad niya ay hindi nangangailangan ng isang amang hindi marunong rumespeto sa isang ina. Ang bawat salita niya ay tila isang pako na tuluyang nagsara sa kabaong ng kanilang relasyon, habang ang pamilya Salcedo ay pilit na itinataboy palabas ng gate. Isang malakas na tunog ng sirena ng ambulansya ang narinig mula sa malayo. Bumagsak si Doña Remedios sa sahig ng driveway. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang pilit na humihinga. Ngunit sa gitna ng gulo, nanatiling nakatayo si Alina sa balkonahe ng mansyon, nakamasid sa papalayo at bagsak na pamilya. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Ang amoy ng tagumpay ay hindi kasing tamis ng inakala niya. Ngunit ang bigat sa kanyang dibdib na dala ng 2 taon na pait ay tila unti-unti nang naglalaho. Habang ang araw ay nagsisimulang lumubog sa abot tanaw, alam ni Alina na ang gabi ng pagtatapon ay tapos na at ang bukas ay para na sa kanya at sa kanyang anak. Ngunit bago pa man siya makapasok sa loob, isang huling mensahe mula sa kanyang ama ang dumating. May isang lihim pa raw na gustong sabihin ang matandang Remedios bago ang lahat ay maging huli na. Alina, lumapit ka. Patawarin mo ako. Iha, alam ko. Alam ko kung sino ka talaga noon pa man. Alam ninyong ako ang nawawalang anak ng mga Monteluz, pero hinayaan ninyo akong magmakaawa para sa tira-tirang pagkain? Hinayaan ninyo akong itapon sa ulan? Dahil natatakot ako. Natatakot ako na kapag nahanap mo ang iyong pamilya, mawawala ang suwerteng dala mo sa bahay na ito. Sabi ng manghuhula, ikaw ang suwerte ni Joaquin, pero naging makasarili ako. Ang suwerteng sinasabi ninyo ay ang aking pagkatao na dahan-dahan ninyong pinatay. Hindi ninyo ako minahal bilang anak. Ginamit ninyo ako bilang anting-anting. Patawad, bago man lang ako mawala, sabihin mong pinapatawad mo ako. Ang amoy ng gamot at ang malamig na bugso ng aircon sa loob ng intensive care unit ay tila nagpapabigat sa bawat hininga ni Alina. Nakatayo siya sa tabi ng puting kama kung saan nakahiga ang dati ay makapangyarihang Doña Remedios. Ang matandang babaeng dati ay kayang magpaatras sa sinuman sa isang tingin lamang, ay ngayon ay tila isang tuyong dahon na anumang oras ay kayang tangayin ng hangin. Ang tunog ng makina na sumusukat sa banhi ng kanyang puso ay lumilikha ng isang ritmo na tila nagbibilang ng bawat natitirang segundo ng kanyang buhay. Tinitigan ni Alina ang mukha ng matanda. Wala na siyang nararamdamang galit, wala na ring puot. Ang tanging naroon ay isang malalim na pagod. Isang pagod na nagmumula sa pagdadala ng mabigat na tanikala ng nakaraan sa loob ng mahabang panahon. Inisip niya kung gaano karaming pagkakataon ang sinayang ni Doña Remedios para magkaroon ng isang tunay na anak, isang tunay na pamilya. Dahil lamang sa takot at kasakiman, dahan-dahang binuksan ni Alina ang kanyang mamahaling bag at inilabas ang isang maliit na balutan ng plastik. Sa loob nito ay ang isang kalahating tapos na sweater na kulay asul. Ang sweater na sinimulan niyang init para kay Joaquin noong mga panahong naniniwala pa siya sa kanilang pag-ibig. Ito ang huling piraso ng kanyang nakaraan na hindi niya naitapon, ang simbolo ng kanyang mga pangarap
na naudlot sa harap mismo ng nanlalaking mga mata ni Doña Remedios. Dahan-dahang kinuha ni Alina ang dulo ng sinulid, ang tunog ng marahang paghila sa lana. Ang bawat ikot ng sinulid habang ito ay unting natatastas ay tila isang pagbakla sa bawat masakit na alaala. Pinanood ni Alina kung paano ang bawat tahi na ginawa niya ng may pagmamahal ay dahan-dahang nawawala hanggang sa maging isang simpleng tumpok na lamang ito ng asul na sinulid na wala ng hugis. Sinabi ni Alina sa isang boses na mahinahon ngunit may pinalidad na ang kapatawaran ay hindi isang regalong ibinibigay sa taong nagkasala, kundi isang regalong ibinibigay niya sa kanyang sarili. Hindi niya kailangang sabihin ang salitang pinapatawad kita para maging malaya. Ang pagbitaw sa sinulid na ito ang kanyang paraan ng pagsasabing wala na silang kapangyarihan sa kanyang kasalukuyan. Ang bawat lungkot at pait ay dahan-dahan ng natutunaw kasabay ng paglalaho ng hugis ng sweater. Bago siya lumabas ng silid, lumingon siya sa huling pagkakataon. Nakita niya ang isang butil ng luha na gumuhit sa pisngi ni Doña Remedios, isang luhang huli na para sa anumang pagbabago. Paglabas ni Alina sa hallway ng ospital, sinalubong siya ni Joaquin na ngayon ay nakasuot ng kupas na t-shirt. Ang mga mata ay namumula sa puyat at pagsisisi. Sinubukan siyang tawagin ni Joaquin. Nanginginig ang boses habang nagmamakaawa na makita man lang si Gabriel kahit sa malayo. Ngunit dire-diretsong naglakad si Alina. Ang tunog ng kanyang mga takong ay sumasabay sa mabilis at payapa niyang paghinga. Hindi na niya naririnig ang tawag ni Joaquin. Ang dating boses na nagpapatigil sa kanyang mundo ay tila isa na lamang ingay ng nakaraan na hindi naabot ng kanyang pandinig. Sumakay si Alina sa kanyang sasakyan at tiningnan ang kanyang sarili sa rear view mirror. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang asawang itinapon, kundi ang babaeng nahanap na ang kanyang sariling direksyon, habang ang sasakyan ay unting lumalayo sa ospital. Ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha, nagbibigay ng init na tila isang yakap mula sa langit. Ang gabi ng kanyang pagdurusa ay tuluyan ng natapos, at ang bukas na walang tanikala ay nagsisimula na sa bawat pag-ikot ng gulong patungo sa kanyang tunay na tahanan. Lolo Aurelio, look, I drew a sun. It has 3 rays, just like Mama's bracelet. Napakagandang drawing, Gabriel. Katulad ka ng iyong ina. Marunong kang makakita ng liwanag kahit sa gitna ng dilim. Mama, are you happy today? Bakit ka po nakatingin sa dagat? Masayang masaya ako. Anak, tinitingnan ko lang ang bawat alon. Dahil tila ba ang bawat isa sa kanila ay nagdadala palayo ng mga lumang sakit at nagiiwan ng bagong pag-asa sa dalampasigan. Alay, napakagandang pagmasdan ng apo ko na nakangiti. Parang kailan lang, Alina, noong umiiyak ka sa paanan ko sa gitna ng ulan. Ngayon, ikaw na ang nagbibigay ng silong sa iba. Ang simoy ng hangin sa Batangas ay may dalang amoy ng asin at ng sariwang bulaklak ng kalamansi. Sa ilalim ng naglalakihang puno ng nara, nakatayo ang isang gusaling gawa sa puting bato at kahoy, ang bahay ni Alina. Hindi lamang ito isang opisina. Ito ay isang tahanan para sa mga kababaihang nawalan ng boses, mga asawang itinapon, at mga inang pilit na bumabangon mula sa abo ng kanilang nakaraan. Ang tunog ng mga bata na nagtatakbuhan sa malawak na damuhan at ang mahinang usapan ng mga kababaihan na nag-aaral ng bagong kabuhayan ay tila isang himig ng tagumpay na mas matamis kaysa sa anumang yaman. Nakatayo si Alina sa balkonahe.
Suot ang isang simpleng duster na gawa sa mamahaling lino, isang pagkilala sa kanyang pinagmulan, ngunit may kalakip na dignidad ng kanyang kasalukuyan. Sa kanyang tabi, si Don Aurelio ay nakamasid ng may pagmamalaki. Ang imperyo ng mga Monteluz ay hindi lamang lumawak sa aspeto ng pera, kundi lumalim ang pundasyon dahil sa puso ng kanyang anak. Natutunan ni Alina na ang tunay na kapangyarihan ay hindi ang kakayahang manakit, kundi ang kakayahang maghilom sa malayo sa labas ng bakod ng foundation. May isang lalaking nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga, si Joaquin. Malaki na ang ipinagbago ng kanyang hitsura. Ang kanyang mga mata ay wala na ang kinang ng kasakiman. Napalitan ng isang malalim na lungkot at pagkauhaw. Pinagmamasdan niya ang kanyang anak na si Gabriel, na masayang naglalaro. Ang batang hindi niya kailanman nayakap bilang isang tunay na ama. Hindi siya lumalapit. Alam niya ang kanyang hangganan. Ang pinakamabigat na karma para sa kanya ay hindi ang pagkawala ng yaman, kundi ang makitang masayang-masaya ang mga taong kinalimutan niya sa kabila ng wala siya sa buhay ng mga ito. Dahan-dahang lumapit si Lola Ising kay Alina at hinawakan ang kamay nito. Ang magaspang na palad ng matanda ay tila isang angkla na nagpapaalala kay Alina sa kanyang lakas. Tiningnan ni Alina ang kanyang pilak na pulseras na ngayon ay kumikinang sa ilalim ng sinag ng araw. Ang simbolong iyon, na dati ay isang misteryo, ay naging isang sulo na nagtanglaw sa kanyang landas patungo sa katotohanan. Sinabi ni Alina sa kanyang sarili na ang kaligayahan ay hindi pala matatagpuan sa pagpili ng isang tao sa'yo, kundi sa pagpili mo sa iyong sarili. Ang bawat hapdi ng nakaraan, ang mga panlalait ni Doña Remedios, ang pagtataksil ni Serena, at ang kawalang puso ni Joaquin ay naging mga materyales lamang sa pagbuo ng isang mas matatag na Maria Elena. Ang bawat luhang pumatak sa dumi ng Batangas noon ay tila naging mga buto na ngayon ay nagbubunga ng kapayapaan. Habang papalubog ang araw, ang langit ay nagkulay lila at kahel, tila isang obra maestra na ipininta para sa kanya. Binuhat ni Alina si Gabriel at hinalikan ito sa noo. Ang bawat tibok ng puso ng kanyang anak ay tila isang kumpirmasyon na tama ang bawat desisyong ginawa niya. Ang tunog ng papalayo na sasakyan ni Joaquin ay hindi na nagdulot ng anumang kaba sa kanyang dibdib. Huminga si Alina ng malalim. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malawak na abot-tanaw. Ang bukas na walang tanikala ay hindi na lamang isang pangarap. Ito na ang kanyang katotohanan. Habang ang unang bituin ay nagsisimulang kumislap sa langit, bumulong si Alina sa hangin. Isang mensahe para sa lahat ng mga babaeng nangarap at nasaktan. Sinabi niya na ang gabi ay matatapos din at ang bawat isa sa kanila ay may karapatang magkaroon ng sariling umaga. Ang kabanata ng kanyang pighati ay tuluyan ng natuldukan sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ang tanging maririnig ay ang mahinang kanta ni Alina para kay Gabriel, isang uyayi ng kalayaan, isang awit ng isang reynang nahanap ang kanyang tunay na kaharian sa loob ng kanyang sariling puso. Malaya na siya, at sa kalayaang iyon, nahanap niya ang kapayapaang hinding-hindi na muling mananakaw ng sinuman. Mama, look, the sky is turning purple and gold. It's like a painting. Oh, Gabriel, ang tawag diyan ay dapit hapon. Isang paalala na kahit gaano kahaba ang araw, laging may oras para sa pamamahinga at katahimikan. Lola Ising says that when I grow up, I should be like the sun, always giving light. Right, Mama?
Tama ang lola mo, anak, pero tandaan mo, bago ka magbigay ng liwanag sa iba, dapat ay siguraduhin mong may sapat na init din sa loob ng iyong sariling puso. Heredera, handa na po ang mga dokumento para sa bagong scholarship program ng Montelus Foundation. Hinihintay na lang po ang inyong huling lagda. Salamat, sabihin mo sa kanila. Sisimulan natin ang pagtanggap sa mga aplikante sa susunod na buwan. Gusto kong unahin ang mga anak ng mga inang walang ibang masasandigan. Lumipas ang 5 taon mula nang gumuho ang palasyong buhangin ng mga Salcedo at ang hangin sa dalampasigan ng Batangas ay tila mas lalong naging sariwa sa pandinig ni Alina. Nakatayo siya sa gitna ng malawak na hardin ng kanyang mansyon sa probinsya, ang lugar kung saan mas pinili niyang mamalagi kaysa sa ingay ng Maynila. Ang bawat hakbang niya sa Bermuda Grass ay tila isang pagdiriwang ng kanyang kalayaan. Ang kanyang pilak na pulseras ay nananatiling suot sa kanyang kamay, hindi na bilang isang tanda ng nawawalang pagkatao, kundi bilang isang medalya ng tagumpay. Marahil ay itatanong ng marami, pinatawad na ba ni Alina ang mga taong dumurog sa kanya? Ang sagot ay hindi matatagpuan sa mga salita, kundi sa katahimikan ng kanyang kalooban. Para kay Alina, ang kapatawaran ay hindi nangangahulugan ng muling pagtanggap sa mga taong naging lason sa kanyang buhay. Ang kapatawarang nakamit niya ay ang pagpapalaya sa kanyang sarili mula sa galit. Hindi na siya nagigising sa gabi na may pait sa kanyang lalamunan. Ang mukha ni Joaquin at ang mga panlalait ni Doña Remedios ay tila mga lumang pahina na lamang ng isang aklat na matagal na niyang natapos basahin. Nahanap na ba niya ang tunay na kapayapaan? Oo, ang kapayapaang iyon ay naririnig niya sa bawat tawa ni Gabriel, sa bawat mahinahong paghinga ni Lola Ising habang natutulog, at sa bawat pasasalamat ng mga kababaihang natulungan ng kanyang foundation. Ang kapayapaan para kay Alina ay ang pag-alam na ang kanyang halaga ay hindi na muling madidiktahan ng sino mang lalaki o ng anumang mayamang pamilya. Siya ay si Maria Elena Montelus, isang babaeng binuo ang kanyang sarili mula sa mga pira-pirasong pagkawasak. Ano nga ba ang aral na iniwan ng kanyang paglalakbay? Ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa mga trilyong halaga ng ari-arian na nasa ilalim ng kanyang pangalan. Ang tunay na yaman ay ang dignidad na pilit kinuha sa kanya, ngunit hinding-hindi nila napatay. Ang utang na loob ay hindi dapat maging isang tanikala na magtatali sa isang tao sa gitna ng pang-aabuso. Ang bawat babae ay may karapatang tumayo, lumaban, at piliin ang kanyang sariling kaligayahan. Sa malayo, natanaw ni Alina ang isang bulto ng lalaki na madalas na nakamasid sa labas ng kanilang gate. Si Joaquin, isang anino na lamang siya ng dating makapangyarihang negosyante. Namumuhay siya ngayon sa isang maliit na paupahang kwarto, nagtatrabaho bilang isang ordinaryong empleyado. At ang tanging yaman na mayroon siya ay ang mga alaala ng isang asawang hindi niya pinahalagahan. Tiningnan siya ni Alina ng sandali, at sa unang pagkakataon, ang naramdaman niya ay hindi puot, kundi isang matinding awa. Isang awa para sa isang taong nagkaroon na ng hiyas sa kanyang kamay, ngunit mas piniling pulutin ang mga bato sa kalsada. Tumalikod si Alina at hinarap ang kanyang ama na si Don Aurelio, na ngayon ay nakangiting nakatingin sa kanya. Hinawakan ni Alina ang kamay ng kanyang anak at dahan-dahan silang naglakad patungo sa dalampasigan. Ang tunog ng marahang paghampas ng alon sa pampang ay tila isang mahinahong haplos sa kanyang kaluluwa. Ang bawat bakas ng kanyang paa
sa basang buhangin ay agad na nabubura ng tubig, tila nagsasabing ang lahat ng dumi ng nakaraan ay tuluyan na ring nilinis ng panahon. Habang ang araw ay tuluyang lumulubog sa abot-tanaw, nagningning ang huling sinag nito sa pilak na pulseras ni Alina. Ang tatlong sinag ng araw sa ukit nito ay tila kumakatawan na ngayon sa tatlong yugto ng kanyang buhay. Ang mapait na kahapon, ang matapang na ngayon, at ang maliwanag na bukas. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiting hindi na mabubura ng anumang bagyo. Dito nagtatapos ang kwento ng asawang itinapon. Ngunit dito rin nagsisimula ang walang hanggang alamat ng isang reynang nahanap ang kanyang korona sa gitna ng kanyang sariling katatagan. Malaya na siya, payapa na siya, at sa wakas, siya ay buo na muli.